I-test drive natin itong VinFast VF7. Tapos itong variant natin is yung Eco variant. So dalawang variant ang meron si VF7. Isang Plus, tsaka itong Eco. So itong Eco ang i-test drive natin. 200 horsepower with 250 Newton meters. Ayun guys, tara! Samahan nyo ako. So gamit-gamit na natin si VF7 for 3 days na. So sa lahat ng errands natin, events na gamit na natin siya umaga at saka gabi. So, una-una mo mapapansin dito guys is yung kanyang steering wheel. So, yung steering wheel niya guys, very sleek kasi maliit lang siya, tapos flat bottom pa. So, very very comfortable hawakan. Tsaka very accurate, very precise, very direct ang kanyang steering. So, maramdaman mo yon. Ang maganda dito guys, yung suspension niya. Malambot siya guys, kaya na-absorb niya ng maganda yung talbog ng kalsada. So, maganda rin yung gulong na ginamit nila. Tapos, yung motor niya guys, kung maririnig nyo, tatry natin mag-video kung saan maririnig mo yung motor niya. So, try natin mag-accelerate. So, paparinig ko sa inyo guys yung kanyang motor pag inaapakan. Tulin! Itong si VinFast VF7 nga pala. So, meron siyang 12.9 inch na monitor or infotainment screen na very immersive siya. Ganda ng screen colors niya, very bright, tsaka very responsive siya. Nga pala, ito, pakita ko sa inyo yung kanyang kakaibang gear selector. Kasi ibang gear selectors ng mga auto, rotating bezel type. So, iba naman sa VF3, yung kanyang parang sa wiper. Itong si VinFast VF7, toggle switch siya. Kahit na itong single motor variant lang yung na-test drive natin. Sobrang capable na niya. Sobrang enough na siya for city driving. So, sobra-sobra pa actually. So, medyo malakas yung power output niya. Malakas yung torque niya. Acceleration niya, malakas din. Malakas din siya. So, very responsive siya. So, guys, after driving for 3 days, so, iniwan ko na siya sa sport mode. Kasi napansin ko, matipid pa rin siya Kasi sa VinFast VF3 natin, ang consumption natin doon, usually is kung 20 kilometers ang pupuntahan mo, divided by 2 lang. So, 10% ang mako-consume mo. Ito naman, sa 20 kilometers na pinuntahan ko, around 6 to 7% lang yung na-consume natin. So, mas matipid talaga siya in terms of capacity. Malaki din kasi yung capacity niya. Kaya maganda, malakas pa yung power niya. So, iniwan ko na lang siya sports mode kasi kahit na naka-sports mode siya, matipid pa rin naman. Ayun guys, so finally, mabe-breakdown na natin yung honest take natin dito sa VF7. Meron siya mga pros and cons. So guys, uunahin na natin yung cons. So cons number 1 niya guys is yung kanyang pinto. Yung second row seat natin na pinto. Ang problema doon is pag sumasara ka, di ba pag sinara mo, yung placement ng handle pabalik, medyo alanganin. So yung puwersa mo, medyo mahina. So yun yung first cons na napansin ko dito sa VF7 nung pag natin. Second would be the wiper system niya. So, hindi siya tulad ng mga wiper system ng ibang auto na gusto mong mas matulin, yung bababa mo lang ng 1, 2, 3. Ito, kung nakakalito, medyo tricky siya kasi yung on niya is up. Tapos, meaning nun, pag in-on mo siya, up, may parang switch siya dito kung saan pwede mong i-adjust yung speed niya. Then, pag i-off mo na siya, kiklik mo naman pababa. So, ganun yung method niya. Ayun guys, so third cons naman niya would be the bright. So, bakit bright? Kasi yung ini-engage mo yung bright niya, di ba sa ibang cars, pag binright mo, instant, very instant yung pag-bright niya. Kumbaga, lumalabas kagad siya. Ngayon, sa bright natin dito sa VinFast VF7, medyo may delay lang siya na half second na delay lang siya. So, medyo pag binright mo siya, dapat i-anticipate mo. Hindi mo siya kaya i-double flash Napansin ko, pagkakailangan mo i-flash, so yun yung isang cons niya. Ayan guys, so pinaka-last con natin sa honest take dito sa VF7 would be the interior finish nitong Eco variant. So guys, meron 2 variants si VF7. So isang Eco tsaka si Plus. So Eco, ito yung mas cheaper version siya. Ang difference lang niya guys is medyo hard plastic yung ginamit nila. Pwede siyang pros and cons sa ibang tao. Kasi iba, mas gusto yung ganito kasi madaling linisin, madaling punasan, madaling i-maintain. Pero yung iba, gusto syempre mas premium na. So ngayon, pupunta ka na sa Plus para makuha yun. I think yun yung naging magiging option mo. So isang Plus, isang Eco. So si Eco, medyo plasticky. May soft leather siya all around. Pero marami yung hard plastic. So yun, pwede siya maging pros and cons sa ibang tao. Pero sa akin, so far so good, okay naman siya. Kumbaga, minor issue naman siya. Hindi naman siya deal breaker. Lipat naman tayo sa pros ngayon. So guys, unang-una, yung looks niya,
Napaka-pogi nitong VF7 sa exterior niya, side view niya, front view niya, rear view niya. Ang ganda. Pangalawa, malakas yung low beam niya. So, sa akin, nakailang beses ko nang dinadrive sa gabi to, and ang lakas ng low beam niya. So, sobrang solid yon. Third pros naman niya guys, yung aircon. Sobrang lamig ng aircon nito. So, si VF3 natin, sobrang lamig na ng aircon. Actually, lagi ko siyang pinupuri eh. Ngayon, pagdating ko dito sa VF7, mas malamig pa siya. So, mas maganda yung kanyang air conditioning system. Hindi ko lang alam, pero parang na-perfect na ni VinFast itong air conditioning system nila na sobrang lamig. Ayan guys, so fourth pros naman niya guys is yung space. So guys, kita nyo naman yung sitting position natin dito sa VF7. Hindi tayo dikit-dikit sa manibela. So, medyo malayo tayo. Tapos yung sitting capacity pa din ng second row, sobrang luwag pa rin. Kaya nakakatuwa dahil yung definitely yung upo sa likod or sa second row, masaya kasi maluwag na sa driver side, maluwag din yung sa second row. Fifth pros naman niya guys is yung kanyang performance. So guys, two variants ang meron si VinFast VF7. Isang Eco and isang Plus. Ngayon si Eco, itong dala natin, is the 200 horsepower, 250 Newton meter variant. So ngayon, mas may na yung horsepower niya versus dun sa dual motor na 350 horsepower, 500 Newton meter variant. Pero guys, itong si Eco, sobrang lakas na niya sa city driving. Sobrang responsive niya. Meron siyang 3 modes, yung Eco, Normal, and Sports mode. Ito yung tatlong driving mode niya na pwede. And guys, sa Eco and Normal, saktong-sakto na sa Manila City driving yan. Sa stop and go. Pero kung kailangan mo ng spirited driving, lipat mo lang sa Sports mode and very responsive siya. Konting apak mo lang, umaarangkada na siya kagad. And hindi lang siya umaarangkada, but mabilis pa. So, gustong-gusto ko tong sports mode kasi na-try ko na to from dito hanggang Marikina, and then pumunta ng QC ulit, pumunta ng Manila, and yung kanyang consumption, sobrang tipid pa rin. So, nakakatuwa tong si VF7. So, ito yung ideally, kung bibili ka, pwede na rin tong Eco. Pero kung gusto mo mas malakas pa ng konti, go for the Plus variant. So far so good tong si VF7. Malamig yung aircon, very reliable. So, yun. Yun guys, papakita ko sa inyo yung seating capacity nitong second row. So yun guys, so ito yung seating position ko dito sa first row, sa driver side. Guys, tingnan nyo may legroom. Halos isang dangkal yung legroom dito. Tapos dito, halos kalahating dangkal. So, ang laki ng space niya. Malaki na yung space sa harap, malaki pa yung space sa likod. Kaya, pwede ka mag-ikot-ikot dito. Tapos guys, meron din siyang armrest dito na may automatic cup holder. So, pag click mo to, ayos. So, at least meron siyang ganun. Sa mga uupo dito, comfortable ka pa na may armrest ka na, may cup holders ka pa. Tapos, ang maganda pa guys dito sa VinFast VF7 sa gitna is yung tunnel niya. Maliit lang yung tunnel. Halos flat siya eh. Hindi siya yung tulad ng iba. Yung tunnel dito sa second row, mataas. Kaya nakaangat yung iba. Pagka tatlo uupo, medyo nakaangat yung paa. So, dito naman, yung second person sa gitna, walang problema. Halos patag siya. And guys, like I said, yung aircon ni VF7, napakalakas dito sa second row din. Sobrang lamig. Isa to guys sa gusto ko sa VinFast kasi aircon niya malamig talaga. Ayun guys, so tara, samahan nyo ako. Papakita ko naman yung trunk space natin sa likod. So yung rear ni VinFast VF7, so naka-illuminate talaga yung LED lights niya. So ang ganda no, kakaiba. So para siyang yung headlights natin na parang singkit. So ito siya guys. Guys, so tingnan nyo yung space naman niya. Sobrang laki. So, pagka binaba mo yung second row, malaki yung space niya. So, ito. Ayan. So, sobrang laki ng space niya. Kasya siguro dito 4 na balikbayan box. Tapos, meron ka pang 2 maleta. So, malaki yung space niya. So, nakakatuwa na na very spacious yung VF7. Then, in terms of size naman ni VF7, in person, mukha siyang maliit. Pero pag tinabi mo siya sa BYD C-Line 6, halos same lang sila eh. Mas mababa lang ng konti si VF7 sa C-Line 6. So, ito siya guys. Oh. Ito yung VF7, C-Line 6. Yung lapad nila parehas. Halos same lang sila. Pero yung height, mas mababa lang ng konti si VF7. So, ito si C-Line 6.
VF7. So guys, so mas mababa lang siya in terms of height. So hindi ko alam kung anong category siya lumalabas. Ito naman yung harap ni VF7. Ganda. Singkit na singkit. Si VinFast VF7, meron siyang lighting greeting show pag binubuksan niyo siya. Tingnan niyo to guys Buksan natin. Ayos Tingnan mo yung lighting. Galing. Galing ng ilaw. Isa pa guys. I-ano natin. Lock natin. Ayan. Buksan natin isa pa. I-unlock naman natin ulit. Ayos In terms of looks, parang personally, mas gusto ko yung body shape ni VinFast VF7 kaysa sa Sea Lion 6. Pero in terms of space, mas malaki si Sea Lion 6. So guys, tingnan nyo to pagpapasok kayo sa VinFast VF7. So ito muna, tulak mo na to, tapos hatak. Yun. So ganun pumasok sa VinFast VF7. Tapos guys, pagpasok dito, pwede mo ilagay yung susi dito. Or kahit wala naman. Pero sabi lang ni dealer, lagay lang dyan. Tapos apak sa preno. Magsa-start na yan. Yan na. Yun guys, so run through lang tayo dito sa system ni VF7. Meron dito, pakita ko lang. So guys, ito yung sa aircon niya. So meron kang 6-speed ng aircon. So, ito Uy! Malamig. So, balikan natin muna sa uno kasi malamig masyado. Ayan guys. So, tapos, check natin yung settings niya kung anong mga meron dito. So guys, ito yung sa device list mo. Ito yung sa Bluetooth settings mo kung anong meron. Then, pangalawa, ito naman yung Wi-Fi settings. Hindi na natin tinurn on to. And then, sa volume, ang maganda guys dito kay VinFast VF7 is yung sound quality niya. Guys, sobrang solid. Tapos, pwede mo pang i-customize kung anong gusto mo. Taasan mo yung bass, treble, kung naman. Next would be the wallpaper. So, marami kang option dito na built-in and then meron ka pang option dito para sa sarili mong wallpaper. Next would be the security. So, ito yung sa kung may magnanakaw, may nag-a-alert dito So, meron siyang anti-theft alarm. So, pwedeng lighting, horn, or both lighting and horn. So, same na same siya sa VF3 natin. And then, ito naman yung sa vehicle settings. So, door nag-unlock pag merong certain speed. Tapos, pag nagla-lock and unlock, do you prefer na light lang? Then, pag nag-shift ka to P, nag-unlock yung doors. And then, upon vehicle unlock, ano nangyayari? Sabay-sabay ba? Lahat ba pwede mong i-lock? So, meron siyang option na ganon. Then, sa lighting naman niya. So, sa settings natin sa dome light, so, naka-off lang siya. So, touchscreen brightness, pwede. So, yun. Exterior-wise, vehicle unlock. So, welcoming lights. Ito yung kanina sinasabi ko sa inyo, guys. Ang ganda kasi pag ina-unlock mo siya, meron siyang parang lighting show na nangyayari. So, to follow me home, so meron siyang certain time kung kailan siya mag-off. So, pwedeng 30 seconds, pwedeng 60, 90, 120. Pero ako, naka-off lang siya by default. And then, ito na yung sa settings natin sa time. Units, and then kilometers, kung ano yung distance mo, kung mileage ka pa, temperature mo, tire pressure, meron na rin siya. So guys, si VF7, meron na rin siyang tire pressure monitoring system. So built-in na rin siya. Ito guys, sa drive modes naman natin guys, meron siyang eco, meron siyang normal, and then meron din siyang sport. Ngayon, itong si sport, usually, pag spirited driving, yan ang gagamitin mong mode. Normal, pang city. Eco, pag medyo nagtitipid ka, and kailangan mo mag-save ng battery kasi baka siguro paubos ka na and kailangan mo makarating sa nearest charging station mo. So, sa eco ka. Then, meron din siyang electronic stability control. Meron din siyang traction control. Meron din siyang creep mode. Meron din siyang auto gear. And then, yung regenerative braking, meron din siya. So, meron kang mode dito, mamili ng low, medium, or high. Naka-medium lang siya and okay na yon. And then, guys, ito naman yung camera niya. So, guys, ang difference natin sa Plus version is meron siyang mas maraming camera si Plus version, tapos dual motor pa siya, tapos meron pa siyang sunroof. And then yung interior niya, mas maganda yung ginamit na materials. So, for that price, and also the mags, mas malaki yung mags ni Plus variant.
So yun yung mga differences na meron siya in comparison dito sa Eco version. Ayun guys, so ito yung honest take natin para sa VinFast VF7. So para kanino nga ba itong VinFast VF7? So guys, sa tingin ko, perfect na perfect to sa isang family na nagsisimula pa lang, or kung may family na mahilig mang long drive, na marami kang gamit na pwedeng paglagyan, at saka hindi mo na poproblemahin ang charging or range anxiety. Kasi with 430 kilometers, malayong malayo na mararating mo. And at the same time, makakabalik ka na sa mga pupuntahan mo, may charge ka pa. Pero kung magbabagyo ka, siguro makakapunta ka at makakabalik ka. Siguro along the way pabalik, medyo magcha-charge ka na para lang makauwi ka. Pero other than that, kaya-kaya niya magbalikan sa Tagaytay, sa Subic, sa Clark, sa Batangas, kaya rin niya. So yun guys, ito ang honest take natin kay VF7. Malamig ang aircon niya, mabilis, very responsive. Pero kung pipiliin mo yung dalawang variant, sa Eco or yung sa Plus, so si Eco, 200 horsepower with 250 Newton meters. Si Plus naman, 350 horsepower with 500 Newton meters. So, malakas talaga si Plus performance-wise. If I'm not mistaken, ang 0 to 100 ni Plus variant is 5.5 seconds. Ito naman si Eco is around 8 seconds siya. So, matulin sila parehas, pero si Plus talaga yung pinaka ideal kung gusto mong mamatuling version nito. So, dual motor yon. So, yun guys. So guys, ilalagay ko yung presyo nila dito para makita nyo. Tapos, kontakin nyo na lang guys si VinFast kung meron kayong katanungan or kung gusto nyo magpa-test drive, pwede naman. Marami na rin siyang dealers all over the metro. So, puntahan nyo lang sila para ma-test drive nyo yung gusto nyong VinFast models. Kung nagustuhan nyo itong video na to, hit like, share, and subscribe. Maraming salamat. Sa susunod na video ulit guys. Salamat!